Mga kabalita, pinapapasok na po ang mga truck ng humanitarian aid sa southern Gaza. Sa pamamagitan po yan ng Rafah crossing sa Egypt na binuksan pansamantala nitong Sabado. 20 truck ang nagdala ng medical at food supplies para sa unang convoy. 19 naman kahapon, pero naudlot ang pagdadala ng ikalawang convoy dahil sa narinig na putukan. Hindi pa alam ang sanhi nito at kung saan mismo nanggaling. Sa southern Gaza lang pinapayagan ng Israel na ipasok ang mga tulong para sa mga taga-Gaza. Sa northern Gaza kasi ang sentro ng bakbakan. Sabi ng United Nations, para maging sustainable ang supply, kailangang hindi bababa sa 100 truck ang papasukin araw-araw. Nakilala ng GMA Integrated News ang ilang Pilipinong caregiver pabalik sa Israel kahit may kaguluhan doon. Pero may ilan ring pinili ng umuwi na muna sa Pilipinas. Yan ang balitang hatid ni JP Soriano mula sa Israel. Sa Dubai International Airport sa United Arab Emirates ko nakilala ang mga OFW na sina Alan at Jenny Ropes. Pero hindi sa Dubai ang kanilang destinasyon, kundi sa Israel, kung saan sila nagtatrabaho bilang mga caregiver. Nagbakasyon sila sa Pilipinas nang mangyari ang pag-atake ng Hamas sa southern Israel sa border ng Gaza. Makakabalik pa ba ako? Yun yung unang pumasok sa isip ko. Kasi kung yung mga racket tsaka sanay na kami doon, dati pa yun na nangyayari. Nag-aalangan talaga ako na bumalik. Pero nung sinabi nilang safe naman na, tapos yung employer ko tumawag sa akin, sabi niya na okay naman na, wala nang problema dito kami. Kaya yun, okay na akong bumalik. Kasi syempre may mga anak din ako na kailangan buhay. Sa transit bus papunta sa eroplano, nakasabay namin ang ilang Israeli na nakatira na sa ibang bansa na pabalik muli ng Israel para samahan ng kanilang mga kababayan sa panahong pinakakailangan. Pagdating sa Ben Gurion Airport, muling dumaan sa maraming screening ang aming team bago nakalabas. Kaunti lang ang mga pasahero. Kung pabalik ng Israel ang ilang OFW gaya ni Alan at Jenny Ropes. Uuwi naman sa Pilipinas ngayong araw ang ikatlong batch ng mga Pilipinong kasama sa repatriation efforts ng gobyerno ng Pilipinas. Maybe they will visit to the Philippines. One day we have to come. Yeah. Kasama sa mga babalik ng Pilipinas si Jackie Lou. Bit-bit ang kanyang baby na isinilang na sa Israel. Buti na lang po dun sa lugar namin, hindi masyadong apektado. But, syempre, nakakatakot pa rin kasi nga may mga terrorists na nagpunta na nakapasok sa Israel. So, natatakot ako sa kaligtasan ng baby ko, kaya nag-decide ako for repatriation ng Philippine Embassy. Hinatid siya mismo ng apo ng kanyang mga amo. She gave her heart and she was part of the family and took care of my grandfather and my grandmother, and they passed away. But we have Amara, and yes, it's very emotional for us. It's hard, but you understand why she decided to leave. Of course, yes. I mean, she's going home. Kung may mga naghihiwalay, meron ding muling nagtatagpo, gaya ng pamilyang Israeli na ito na muling nakapiling ang mga anak. When we arrived, without their parents stayed here because they had to help out with the war. So it was a long time. Sa Tel Aviv. Sa aming pag-iikot sa Tel Aviv na ilang beses tinangka ng Hamas na pabagsakan ng mga rocket, tahimik at payapa naman. Bukas din ang mga establishments, pero ayon sa mga taga rito, kaunti ang mga lumalabas at ang iba naman kailangang magbigay ng serbisyo sa Israeli Defense Force. Dito sa Tel Aviv, matibay ang sentimiento ng karamihan ng mga Israeli para mahanap ang mga kababayan nilang dinakip ng Hamas. Nagdaos pa ng programa ang ilang kaanak. May mga booth na namimigay ng dilaw na ribbon na simbolo raw ng pakikiisa ng mga taga rito sa paghahanap sa mga biktima ng Hamas.
Yan ang balita ko, JP Soriano ng GMA Integrated News. Nagdulot ng forest fires malapit sa Israel-Lebanon border ang palitang pag-atake ng Israel at grupong Hezbollah. Kabilang sa mga natupok ang ilang taniman ng olives sa southern Lebanon. Nagbanta si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na kung patuloy na makikisali ang grupong Hezbollah sa giyera laban sa Hamas, pupulbusin ng mga tropa nila ang Lebanon. Pinangangambahang lalala pa ang giyera sa Middle East kasunod ng pagpapadala ng Amerika ng military assets sa rehiyon. Sa gitna ng tensyon doon, itinaas na ng DFA ang Alert Level 3 sa Lebanon. Ibig sabihin, pinapayagan na ang voluntary repatriation ng mahigit 17,000 Pinoy roon. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 10:30 a.m. sa GTV. Alamin ang mahahalagang balita at impormasyong dapat niyong malaman sa Balita Ko tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mag-subscribe din sa GMA Integrated News sa YouTube.